So alright mga C1 Nation, ito nga pala si Project Tisay. So hindi namin to motor, hindi to from 01 Moto. Ito ay from sa isang customer natin. Paano nga ba nangyari yun? Na isang motor ng customer, naiwan sa 01 Moto at ginawa namin ito yung ganito. So panoorin nyo to. Ay nag-inquire si customer about sa mga build natin, sa mga Aerox na ginagawa natin. At si Miss Jaya ang nakasagot, doon na nag-start yung usapan nila. At doon nagtiwala yung customer natin na, or yung kapamunuan ng 01 Moto, ang bibili ng motor at brand new from casa, Zero Odo, i-modify ng 01 Moto. Usually yung mga binibuild namin, naka-ready na yung mga gamit. Ito, maraming request si sir na wala sa listahan ng inventory namin. Kaya medyo napalaban kami. Need pa namin magtanong at maghanap sa mga ibang supplier. At dito nagumpisa na yung challenge. Sa pagkokolekta pa lang ng pyesa, talaga napalaban na kami. So napagtripan to dun sa shop. Well, confident naman ako na kaya namin palitan uli yung pairings nito. Pag nasira, meron naman tayong pamalit dyan. Kaso, nung kinuwento namin sa customer, yung customer rin na nag-decide kung anong gagawin. So tignan nyo to. So medyo na may nakakabit na, siguro 10% na po tayo rito. Kaso boss, ito yung report ko yung na-receive mo message ko. Ayun ginasgas eh. Salbay. Pero don't worry, bossing. Nakausap ko na yung gagawa sa carbon. Okay lang daw yan kahit may gas-gas. Kasi i-refile naman daw lahat yan eh. So don't worry. Buti na lang, nag-decide kang mag-carbon tayo. So kahit napag-tripan siya, makaka-recover tayo. So nakausap ko naman na yung magka-carbon. Sa Eat My Carbon. No worries daw, boss. Geng-geng. Kayang-kaya daw nila yan. Yung titanium carbon, tsaka yung forge pinagsama niya. Yan kasi yung mausong-usong trend ngayon eh. Mismong si Eat My Carbon ang nag-recommend, sabi niya na mga ganitong materialis yung gamitin natin, di ba? So pagkatapos natin ayusin yung pairings at nagkasundo na kami ng customer natin sa kulay, ano naman mga sumunod? Yung mga piyesang kinolekta, kailangan nating i-modify. Dahil nga naman sa mundo ng build, wala naman talagang plug and play eh. So buti na lang, nandito yung isa nating kaibigan. So siya lang naman ang nag-modify kaya nagkaroon ng rear disc brake to. Bakit? Ang options dito na nangyari, ang gulong na to ay pang NMAX B2. Itong NMAX mags kasi mga idol, pag i-convert mo sa Aerox, medyo hindi maganda tignan kasi may naka-open siya na itsura, may open. Pero ngayon, ipapakita namin sa inyo, yung ginamit nating mags nagmukha ng pang Aerox pero naka-disc brake. Ayan. Dito makikita nyo, napakaganda niya na tignan. Ito, tinorno natin. So yung ginawa ni Modifier dito, ito, nag-provide siya ng spacers para dito sa atin. At ito yung pinaka nabilib ako sa kanya, itong part na to. So, naalala nyo naman yung gulong natin. So, pang NMAX to. Bakit nga ba pang NMAX? Para ready-made na yung flange para sa rotor disc. Ang hindi natin napansin, yung kabilang side. Yung kabilang side pala ng NMAX is yung pinaka lalagyanan niya ng oil, naka-close. Kaya yung mags sa dulo, walang flange. Ngayon, ang Aerox is naka drum brake. So, meron tong drum brake na wall. So, na yun yung pinutol niya at pinalitan para dito para mabuo. Susunod nangyari, since nalaman ko, sky's the limit naman pala ang gusto ni customer at talagang sagarin to. Nakialam na si Boss Arch. At ito yung mga pinadagdag ni Boss Arch. So magpapalit tayo ng mas malaki ang butas. Iba na yung pagkaka-curve niya. Itong air filter na washable. So ilalagay na rin natin dito, hindi na tayo yung gagamit yung pinakamalaki na air filter tulad ng yung stock. So ito na yung pang-relief natin sa air filter niya na stock. Okay, Boss Batusay, tayo lumapit ngayon para dito sa Aerox na to. Dahil yung customer mismo nagsabi specifically na gusto niya yung Mondragon seat ni Boss Batusay. Ang tanong ko, galing kasi ito sa black na comfort seat. So yung tema natin pula, so masusunod ang customer. Holy shit, ganda. Ang ganda. Sheesh. Alam, Pasko talaga yung motor niya, no? Pinagkaiba nito sa stock na front shock, ito ay adjustable. Kung gusto mo lambutan, malalambutan mo. Kung gusto mo tigasan, matitigasan mo. 21. Ngayon, isiset lang natin siya ng 5 para makita lang natin kung gumagana ba siya. Ayan guys, kanina hanggang dito lang yung goma eh. Ngayon, ayan. Kung gusto ng pangdiinan na build, ibigay na natin. From stock front shocks, dito na tayo sa adjustable para tumodo na yung comfort ng ating customer sa daan pag ginamit na niya. Tapos paano, gawin mo rin yung dual horn. So yung dual horn, ay pipindutin lang siya rito, gagana yung stock niyang busina. Mawawala lahat ng connection ng ilaw. Kunyari may checkpoint LTO, pipindutin niya lang yung pack, mawawala lahat ng modification ng busina niya.
So, pindutin nyo lang uli yung pack, sasabay uli yung ilaw tsaka busina nyo. Tapos gagamitin nyo uli yung modified horn nyo. Ito muna tayo, yung pinakakulang sa gilid, crankcase. Hindi ko alam ano itsura nito ha. Basta nagpa-design ako, sabi ko, yan tulad dun sa motor niya. Ngayon, tingnan natin nung kakalabasan nito. Sana pula. Oh! So, lighten, then pininturahan. Usong-uso to guys sa mga nag-show, di ba? Kaya nagpadagdag din pala si boss ng underglow light. Pag bumili naman kayo nito guys, meron na siyang pandikit 3M. Kinabit ko siya dito pahaba. Tsaka sa wiring, pakabit nyo na lang sa marunong mag-wiring para walang aberya. Ito na, assembly time na. Ito na yung pinakamasaya ng mga builder na gusto. Kukumpletuhin na, assemblein na. Pero syempre, sa gitna ng bawat assembly, hindi nawawalan ng struggles at problema. So ito yung nangyari doon. Okay. Nabiyak? Hindi kasi nila pinakasok na yung lahat. Ano pa yung biyak? Naku, lahat. Mapapaspatan pa ba yan? Pumiyak lahat. Ilan pa? Ilan pa nakakapit? Mapagdidikit pa ba yan? Dito boss, sabi ko. Sinong magdidikit niyan? Mahu-welding nyo ba yan? Alo yan? Mahinang ano lang to. Sure kayo ha? Hindi ba magbabubbles yung likuran yan? Yun lang ang dito lang. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Moments na wala ka nang magagawa, kundi makapapangot ka na lang talaga. So personally, yung mga ganito naming mga gawa is ako mismo ko nagro-road test. Diba? So solid naman ang takbuhan ni Tisay. Sarap pa. Sa iba talaga pagbago eh. Medyo nakawala ako sa customer natin dito. Alam nyo bakit? Hindi niya man na experience anong pakiramdam ng stock. Ang lakas agad yung Aerox niya. So bago yung panggilid, naka-rammer lahat, naka-remap. So galante tayo sa hangin, kaya iba torque natin. Woohoo! So, diba? So medyo iba yung torque natin, medyo tulin natin. All stock lang po si Tisay. Pero tignan nyo ang tulin. Woohoo! Okay. So, okay. Ganun ang response. So, doon ako. Kaya ganito to, kabilis pumikap. Request ng customer to. Pina-adjust yung bola nito. Kaya bilis pumikap. Dapat to mas mahaba dulo eh. Pero, yun ang trip niya eh. Gusto niya raw ng matorque. So, malamang nilagyan nito na ng magagang na bola. Kaya pala sumisibat pag traffic. Carbon, tapos pinapadaan lang sa ganyan oh. Iba siya umarangkada. Iba siya umarangkada. Pro fender niya tsaka yung JBT front shocks niya. Kayang kaya. Buo ang bagsak. Aray ko. Hindi nagtutunog lata. Ito, bibiyak tayo. Biyakin lahat sila lahat oh. Patulin mo. At tulad ni Tisay. Saglit lang 100. Tulin na, pogi pa. Hindi naman siya mabilis na mabilis. Matulin lang dahil doon sa timpla ng CVT. Tsaka naka-muffler tayo na naka-remap. So pag ganun kasi responsive yung gasolina. At pag responsive, iba yung acceleration. Teka nyo. Ano, diba? So yan ang benefits ng remap at magandang panggilid. Tulid. Sarap gamitin. Ang lipiga oh. Woo! Ilaw naman. Whoop. Whoop. Okay. So gumagana naman siya sa awa ng Diyos. Ito yung switch niya. Ito yung ano. Okay. So ito tayo. Tingnan natin ito. Ay, busina. Yun, nagpalit. Yun.
So gumagana yung dual horn setup natin. Nasa loob yung switch. Lakas ng ilaw natin So ayan yung Motaro D3, D6 natin. Sagara na to. Natatakot, hindi ko masagad. Pero matulin guys, matulin. Tutuwa ang customer dito. Okay din, matibay din yung preno, goods din lahat. Test ride pa natin to Mga ilang araw pa natin to gagamitin bago ibigay sa kanila, para ma-sure na itong kinabit natin solid at tatagal. So shoutout sa mga nagabang at bumantay kay Project Tisay. So tapos na tayo rito. Lagi tatandaan, sa 01 kayo number 1. Let's go. Woo! Project Tisay, tulin mo!